Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel, and for today's video, may share na naman akong topic sa inyo. Base lang to sa mga nare-research kong topic, and sure ako na makakatulong talaga to sa atin. So, hi! Ako nga pala si Charlene, and let's start. Napansin nyo ba guys na may mga tao na kahit pa ulit-ulit na nagkakamali, tuloy-tuloy lang silang natututo at umaangat sa buhay, habang meron namang iba na madaling sumuko kapag may konting problema lang. So, sa video na ito, pag-usapan natin yung growth mindset at fixed mindset. Kung ano yung pagkakaiba nila at paano mo nalalaman kung alin ang mas nakakatulong sa'yo para magtagumpay tayo sa buhay. So, bago tayo magsimula, gusto kong ipasok ang sarili mo sa topic. Isipin mo yung sarili mo ngayon kapag nahihirapan ka sa isang bagay. Ano yung unang naiisip mo? Naiisip mo ba na hindi ko talaga kaya ito? Yun ba yung naiisip mo? O hindi pa siguro ako marunong, pero matututo rin ako? Ganun ba? Mili lang kayo sa dalawa. So, yun ang pinaka-basic na distinction ng fixed mindset versus growth mindset. At sa simpleng pagkilala sa mindset mo, mas maging aware ka sa choices mo sa buhay. So, number one, ano nga ba yung fixed mindset? So, ang fixed mindset ay belief or paniniwala na limitado ang kakayahan mo. Halimbawa, ito yung sasabihin mo sa sarili mo, hindi talaga ako marunong sa math, hindi ko na yan susubukan. Ganun. So, o kaya hindi ako artistic, kaya hindi ako gagawa ng drawing. Ayan, yung fixed mindset. Sa mindset na yan, kapag may failure, nakikita mo siya bilang katapusan na hindi bilang oportunidad para matuto ka. So, nagiging dahilan siya para madaling sumuko o para maiwasan yung challenge. So, number 2 naman, ano ang growth mindset? Ang growth mindset naman ay paniniwala siya na pwede kang matuto o umunlad sa pamagitan ng effort at practice. Halimbawa, sabihin mo, hindi ko pa alam kung paano gawin ito pero susubukan ko at matututo ako. So, ano pa ba? Hindi ko pa masyadong magaling sa drawing, pero bawat practice mas gagaling ako. O, 'di ba? Kita niyo na agad yung difference. Dito, nakikita ang challenges bilang opportunity at failures bilang learning experience. Ang mindset na to guys, ang growth mindset ay mas nakakatulong para mas resilient ka at mas motivated tayo sa buhay. So, bakit nga ba mahalaga to? Ang mindset mo ay direktang nakakaapekto sa desisyon mo, sa motivation mo, at sa paraan ng pagtugon mo sa mga challenges. Kapag may growth mindset ka, mas handa kang subukan yung bagong bagay, hindi ka natatakot magkamali, mas positibo yung pananaw mo sa failures, mas naging proactive ka sa personal growth mo. Kapag naman fixed mindset ka, madali kang sumuko sa problema, madali kang ma-discourage, hirap mag-improve kahit may potential. So, salamin niyo yung sarili niyo ngayon, guys. So, number 4, practical examples, relatable stories. Halimbawa, estudyante na may growth mindset sa exams, kahit bumagsak sa isang subject, nag-aaral siya ulit, humingi siya ng tips at natututo siya. Estudyante na may fixed mindset, bumagsak sa exam at nainiisip niya, hindi ko talaga kaya, walang pag-asa, susuko siya agad. Ganon. So, sa trabaho, relationships o hobbies, ganito rin yung effect. Ang growth mindset ay nagbibigay daan para sa continuous learning at improvement, habang ang fixed mindset naman ay naglilimita sa potential mo. So, paano ba nagde-develop o mag-develop ng growth mindset? So, step 1, may mga step tayo dito ha. Be aware sa sarili mong thoughts. Kapag nakakaramdam ka ng self-doubt, itanong mo sa sarili mo, ito ba ay opportunity para matuto? So, step 2, embrace challenges. Huwag iwasan ang mahirap. Tanungin, ano ang matututunan ko dito? Ganon ang growth mindset. So, step 3, learn from failures. So, kapag nagkamali ka, huwag sisihin ang sarili. Hanapin mo yung lesson sa karanasan mo. Sa na-experience mong bagay na yun, hanapin mo yung lesson. So,
Step 4, effort is the key. Hindi lang talent ang mahalaga, ang consistent effort ang magdadala ng progress. Ganon. So, step 5, surround yourself with growth-minded people. Nakakatulong kung may kaibigan o mentor kayo na supportive at positive. Ganon ang ating growth mindset. So, all in all, ang growth mindset at fixed mindset ay hindi lang tungkol sa pag-iisip. Ito ay tungkol sa pag-handle ng challenges, failures, at opportunities sa buhay. So, kung gusto mo mag-improve, matuto, at maging resilient sa buhay, ang growth mindset ang mas nakakatulong sa'yo o sa atin. Kaya simulan mo ngayon, obserbahan nyo yung sarili mong reaction sa challenges, at piliin yung mindset na nakakapagpalakas sa'yo, hindi yung nakakapagpahina. So, maraming salamat sa pakikinig. Sana'y nakatulong yung video na ito para sa mas maintindihan mo yung sarili mong mindset at kung paano ito nakakapekto sa tagumpay natin sa buhay. So, thank you. See you next on the video.